A blessed morning to all. Mayong buntag. Salamat sa Ginoo sa mabugnawon nga kabuntagon nga yang pa-experience sa ato this day. Sukad kanihang gabi. Grabe na ang ulan nga ato ang nasinati. But thank God tungod wala kini nahimong babag nga kita makasimba o makapaminaw sa pulong sa Ginoo. Dako kaayo kini na panalangin na makita mo karong kabuntagon aron sa pag-worship o sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. And today is not just another day, but it is the day that the Lord has made, and we have a great privilege to be glad in it. Unsa man ang ato ang nasinati this week, siguro nakasinati kitag mga kalisod or mga quiet moments. But this morning, we come together as one body, united by the love of Christ and the hope we have in Him. So hatagi daw, uling nga imong katapa daw, hatagi og matamis kaayong pahiyong. Okay? Ayaw padala sa ato ang panahon karon nga tugnaw. Let's come to the Lord first in a prayer. Lord, we thank you, Ginoo, sa karong kabuntagon nga imong gihatag kanamo. We thank you, O God, for the sustaining grace that we are able, Father, nga kami, Lord, makasimba diha kanimo, makapaminaw sa imong pulong, O God. Lord, help us, Lord, that nga ang pulong nga among madungog, Ginoo, karong kabuntagon dili lang kini mo lahos sa among pikas dalunggan kundi Lord amo kining maturok sa among kasing-kasing og maikan na buhi matag adlaw. Amo ginatugyan ang tanan in Jesus name. Amen and amen. Usa sa mga highlight na mga problema nga na-encounter nato sa kining tuig sa ato ang kalibutan, usa na diri ang kining giyera between sa Israel and Hamas led by Palestinian militant group. Ang padayon nga giyera pod sa Ukraine o sa Russia. And even ang padayon nga conflict sa China o sa Pilipinas. Ang wala po'y puas nga conflict sa ato ang mga government leaders. You say na ay mga moments sa ato ang kinabuhi nga makahinuklok ta usahay o makapangutana kita sa atong kaugalingon. Napabatay kalinaw nga maangkon sa atong kinabuhi. Unsay mahitabo sa ato ang nasod kung kanunay na lang nga negatibo ang ato ang madungog nga balita. And you know what? Walay exempted ang mga Kristohanon diri. Dili pasabot nga kung ikaw Kristohanon dili exempted na ka sa mga problema. Dili pasabot nga kung ikaw nisunod na kang Kristo hayahay na imong kinabuhi. Dili pasabot nga kung ikaw ni follow heartily diha sa atong Ginoong Hesukristo, exempted ka sa palitunon or sa mahal nga palitunon karon. Dili man pwede nga mo adto kag gasolinahan, mo dala ka sa imong sakyanan unta ingon lang nimo dayon dito magpagasolina ko ayaw na dili lang ko magbayad kay Kristohanon ra bitaw ko. Dili man na pwede. Kita nga mga Kristohanon, whether we like it or not, masinati pud nato ang mga problema, mga pagsulay nga maagian sa uban. But salamat sa Ginoo tungod kay kita nga nisunod diha kang Kristo, surely ang kalinaw ato kining maangkon. Na may mga pagsulay nga moagi sa tuang kinabuhi, na may mga trials, pero kabalo kita nga kining kalinaw nga gikan kang Kristo, ato gayud kining maangkon. This morning, let us continue sa ato ang series which is nag-focus kita sa theme nga Celebrate Jesus. Last Sunday, Pastor Sedi shared to us about si Jesus maura jud ang paglaom nato sa ato ang kinabuhi. And today, the word of the Lord nga ako ang iga-share sa inyo is about Jesus is our Prince of Peace. No? Jesus, our Prince of Peace. Kung namoy mga Biblia, paki-open kini sa Isaiah chapter 11 verses 1 to 10. Isaiah chapter 11 verse 1 to 10. Ako kining basahon sa NASB 1995 edition. Pwede ko ninyo sabayan. Ingon niya diri,
Then a shoot will spring from the stem of Jesse, and a branch from his roots will bear fruit. The Spirit of the Lord will rest on him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and strength, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord. And he will delight in the fear of the Lord, and he will not judge by what his eyes see, nor make decision by what his ears hear. But with righteousness he will judge the poor and decide with fairness for the humble of the earth. And he will strike the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips he will slay the wicked. Also righteousness will be the belt around his hips, and faithfulness the belt around his waist. And the wolf will dwell with the lamb, and the leopard will lie down with the young goat, and the calf and the young lion and the fattened steer will be together. And a little boy will lead them. Also the cow and the bear will graze, their young will lie down together, and the lion will eat straw like the ox. The nursing child will play by the hole of the cobra, and the weaned child will put his hand on the viper's den. They will not hurt or destroy in all my holy mountain, for the earth will be full of knowledge of the Lord as the waters covers the sea. Then on that day, the nation will resort to the root of Jesse, who will stand as a signal flag for the peoples, and his resting place will be glorious. Ang Ginoo magpanalangin sa iyang pulong. Mao kini ang passage kung asa naghatag kanato og clear picture sa usa ka Messiah, which is marked by fairness, justice, and peace. It also shows us how his reign will affect the whole world, bringing people from every nation to him. Mao kini ang prophecy ni Prophet Isaiah na ang maong Messiah maghari siya ug ang tibuok kalibutan magkaroon og kalinaw. Pinaagi kaniya magkaroon og kalinaw ang tibuok kalibutan. O kini na prophecy na fulfill kini sa kinabuhi sa ato ang Ginoong Hesukristo. Why Jesus is our Prince of Peace? Nganong si Jesus maoy ato ang Prince of Peace? Well, kanato ng mga Kristohanon, ato agad gina-consider na si Ginoong Hesukristo maoy atong kalinaw. Without Christ ato ang kinabuhi, dili gayud nato madawat ang tinuod nga kalinaw sa kinabuhi. Yes, sometimes money can offer us temporary nga peace. Apan dili kini sama sa kalinaw nga gina-offer sa ato ang buhi nga Dios. Kung wala si Kristo, magpabilin nga questionable ang ato ang kinabuhi. Pwede na kung wala si Kristo sa atong kinabuhi, magpabilin nga ngit-ngit ang ato ang kaagmaon. Na ay mga tao karon, they are trying to fill their lives sa mga butang ni ining kalibutan, huna-huna nila maoy makahatag kanila og fulfillment og satisfaction. Apan ang tinuod ni ana mga igsoon, ang tao nga wala gani mo surrender diha sa kamot sa Dios, magpabilin jud nga ngit-ngit ang iyahang kinabuhi. Kay ngano man, that person still live sa tawag nato nga sala. Before Jesus, humanity was separated from God because of sin. And through his sacrifice on the cross, Jesus paid that penalty for sin and allowing us to be at peace with God. Mao nang kita nga mga Kristohanon, makaingon gayud kita that in Christ we have peace. Ang kalinaw mugikan diha kang Kristo, dili kini circumstantial. But pasabot na ang kalinaw nga gihatag ni Kristo sa katawhan, dili kini magdepende sa ginatawag nato nga external condition or situation. Apan mao kini ang kalinaw that remains constant regardless of what is happening around us.
Kini nga kalinaw kini gihatag ni Kristo kanato dili magpabilin kining constant kanato. Whether kung unsa man ang mahitabo sa kalibutan. Ang pangutana is that are we willing nga dawaton kining kalinaw nga gina-offer ni Kristo kanato? O kung dawaton man nato kini, ang pangutana, unsay mga practical nga step, unsay mga practical step to live in Christ in peace. Unsay mga practical step nga atong buhaton aron ato kining maikanabuhi sa matag adlaw. Una, we need to recognize that Christ is our source of peace. Gusto kita magkaroon og kalinaw sa kinabuhi? Then i-recognize nato nga dili ang mga butang niining kalibutan ang makahatag nato kalinaw kun dili mogikan kini sa ato ang Ginoong Hesukristo. We need to recognize the source sa tinuod nga kalinaw nga naa kang Kristo. Bilang mga Kristohanon, kinahanglan nga masabtan nato na ang tinuod nga kalinaw dili kini mogikan o dili kini maangkon nato niining kalibutan. Yes, pwede na ang mga butang niining kalibutan makahatag kanimog temporary nga kalinaw pero dili kini sama sa gina-offer sa atong buhi nga Dios. In Isaiah 11:1-2 diri na record ang gi-prophecy ni Isaiah na mahitabo in the future nga gikan kang Jesse nga linya nga papa ni David, the Spirit of the Lord will rest upon him. Ang Isaiah 11:2 nag-refer kini sa usa ka anointing sa balaang espiritu ngadto sa Misaya nga mao si Hesukristo. Naga-describe pod kini sa usa ka quality or sa attribute sa balaang espiritu nga maoy mo equip kang Kristo aron iyang ma-fulfill ang iyang divine mission as a righteous and wise leader. Na maoy mudala og justice, peace, and salvation. Nag-signifies pod kini that the Messiah will be uniquely empowered and guided by God's Spirit. He is a perfect equipped with wisdom, understanding, counsel, and strength aron lang iyang ma-accomplish ang plano nga mo-redeem sa katawhan. Mao kini ang mga quality sa Messiah nga mo-redeem sa katawhan. Katawhan nga nag-atubang og walay kalinaw. Mao kini ang quality sa usa ka manluluwas kung asa mohatag og kalinaw ngadto sa motuo kaniya ug modawat kaniya. Mga igsoon, Isaiah 11:1-2 speak of the Messiah nga mao si Hesukristo nga usa ka righteous ug gi-empower sa balaang espiritu nga nigikan kang Jesse nga linya ni David. Kini nga prophecy nag-assure kini kanato that Jesus was the fulfillment of God's promises. Gi-assure kita sa pulong sa Ginoo nga si Hesukristo maoy fulfillment sa gipromesa sa Dios kanato. Napay mga nasod karon nga dili gihapon motuo kang Kristo still nagpaabot gihapon sila sa Messiah. Mga igsoon, ito sa manifestation o gi-assure kita sa pulong sa Dios nga siya mutuman sa iyang mga promesa kanato. Tandaan nato kini, despite periods of brokenness or despair na atong maatubang, God's plan for redemption is certain. Unsa man ang mahitabo, unsa man ang mga pagsulay nga moabot sa kalibutan, God's plan for redemption is certain. In fact, God was not only redeem you gikan sa sala, but even sa pangapanahon na mawalaan na tagpaglaom ang Ginoo motabang ug motuman siya sa kung unsa ang gipromesa sa matag usa kanato. Busa saligi ang Ginoo sa imong kinabuhi nga siya modala og bag-ong kinabuhi. Paglaom even in the situation na usahay feeling nato nga muragwa na jud ngit-ngit na kaayo. Igsoon ang kalinaw nga gina-offer kanato ni Kristo. Dili lang kini about feeling, kanang usahay good feeling na to nga muragwa mong ko'y kalinaw. Ang gina-offer nga kalinaw ni Kristo kanato dili lang kini feeling apan usa kini ka safeguard kanato
aron kita ipalayo sa ginatawag nato nga anxiety and fear. Pipila ka nato walay kalinaw sa kinabuhi. We are preoccupied sa mga butang sa atong huna-huna ug usahay makahimo kini kanato nga dili na kita makapadayon sa atong pagpangalagad diha sa Ginoo. Igsuon, saligi si Kristo tungod ang kaalam nga gihatag kaniya, ang pagsabot, ang kusog, ang kalinaw igahatag pod sa Dios kanimo. Just surrender your life to Christ as the ultimate guide for your life. Pangayo kaniya og kaalam sa imuhang mga desisyon. Kusog kung naay mga pagsulay sa kinabuhi og imong madawat ang kalinaw nga gina-offer ni Kristo kanimo. Usahay baya ang mga pagsulay sa kinabuhi maka-overwhelm kini kanato. But remember this, every challenge is an opportunity for growth. Every challenge is an opportunity for growth, and Christ is with you every step of the way. Ingon pa niya sa John 16:33, Jesus says, in this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Kini nga promise nag-assure kini kanato that no matter how difficult the situation, Jesus has already secured the victory. You know what? In our world filled with injustice and brokenness, just place your hope in Christ alone. Mga igsoon, you don't need to have all the answers or isolve nimo ang mga problema. Hinumdumi, Christ is your strength when you are weak. Busa saligi ang plano sa Dios sa imuhang kinabuhi. Ug walay mga pagsulay nga mo separate kanimo diha sa gugma sa Dios. To be encouraged, hinumdumi kanunay na kanang trials na imuhang ginaatubang karon dili ka na end sa imuhang story. Napay story ugma. Again, kanang imong mga pagsulay, kanang imong mga trials nga imuhang ginaatubang karon dili ka na end sa imuhang story. In Christ, you are more than a conqueror, and He will carry you through victory. Isaiah 11:1 to invite us. Una, saligi si Kristo. Saligi si Kristo sa imong kinabuhi tungod siya maghatag kanimo og kalinaw, dili sama sa kalinaw nga gina-offer sa kalibutan. Pangalawa, rely on His wisdom. Ayaw salig-saligi imo ang kaugalingon. Okay? Always rely on His wisdom and counsel in daily life. Kung naaman ka karon sa pagsulay na nagresulta nga wala na kay kalinaw, then igsoon, pangayua ang kaalam sa Ginoo saon nimo na siya pag-overcome. Pangatlo, cultivate spiritual fruit and reverence for God. And lastly, live with hope, knowing Christ's kingdom will ultimately triumph. Pag kinabuhi nga malaumon sa tanang panahon. Secondly, kung gusto ta magmalinawon, practice righteousness and justice. Okay? Itong i-practice ang pagiging righteous and justice. Kung gusto kita magmalinawon sa itong kinabuhi, we need to practice this. Nagpasabot kini na kita na mga Kristohanon, kinahanglan nga magkinabuhi kita, nga align ang ato ang kinabuhi diha sa kabubuton sa Dios. Isaiah 11:3-5 nag-describe kini again sa mga quality sa usa ka Misaya. Nga modumala nga puno sa kaalam, justice and righteousness. Kini nga prophecy ni Isaiah naghisgot kini sa usa ka hari ug nag-highlights kini sa usa ka unique and divine quality sa usa ka perfect nga hari nga maoy maghukom. Kini nga Messiah has the authority to execute judgment against evil and destroy wickedness. His words are powerful kung asa nagpakita kini na ang iyang authority rooted in truth and divine justice.
ug muhukom siya dili tungod sa kung unsa ang iyahang nakita ug dili pod tungod sa kung unsa ang iyahang nadungog. Ang iyang paghukom dili sama sa usa ka tawo nga kung asa ang tao muhukom sa kung unsa ang iyahang nakita or kung unsa ang iyahang nadungog. Mga igsoon, God wanted us to reflect sa kini nga mga quality sa ato ang Mesaya, sa ato ang kinabuhi matag adlaw. Dapat kini nga kwalidad sa mga Kristohanon, kini nga kwalidad dapat ma-apply kini sa mga Kristohanon na dapat natong ma-embrace sa ato ang kinabuhi. Kay nga naman, tungod mao kini ang quality sa atong Ginoong Hesukristo nga kinahanglan pod nato buhaton. Ug bilang mga sumulunod ni Kristo, we are not just meant to believe in righteousness and justice. Apan, ikinabuhi kini matag adlaw. You know what na story diha sa Bible kung asa kini nagpakita kini sa ginatawag nato sa pagiging righteousness and justice. Ug makita nato sa 2 Samuel chapter 12 verse 1 to 7. Mao kini ang story kung asa si Prophet Nathan iyang gidala ang mensahe gikan sa Dios ngadto kang King David. Human nga kining si King David nakasala atubangan sa Dios. After King David committed the sin of adultery with Bathsheba and orchestrated the death of her husband nga mao si Uriah. God sent Prophet Nathan aron i-confront si David about sa iyang gihimo nga sala. Nathan did not come out and accuse David directly. Apan naghimo siya usa ka parabol. He told David sa maong parabol. Mabasa ninyo sa 2 Samuel 12:1 to 7. Ang parabol ni gigamit ni Prophet Nathan nag-highlight kini sa grabe nga sala ni David nga iyahang nahimo. David had been unjust, acting out of selfishness and sin, ug iyang gi-ignore ang mga balaod sa Dios nga gihatag kaniya. When Nathan exposed David's sin, David immediately confessed and repented, saying, I have sinned against the Lord. Nakasala gayud ko sa Ginoo. You know what, kini nga story nagpahinumdum kini kadato that righteousness and justice are inseparably connected in God's kingdom. Buot pasabot na kining duha ka quality dili kini mubulag ug magpadayon kini aron mapakita kung unsa jud ang karakter sa atong buhi nga Dios. When we say righteousness mga igsoon, it involves living according sa kung unsa jud ang standard sa atong buhi nga Dios. Again, when we say righteous, magkinabuhi kini according sa kung unsa jud ang standard sa Dios. While justice involves correcting kung unsa man ang mali nga nabuhat. Remember, we are accountable to God kung unsa ang ato ang ginahimo. Ug madawat lang jud nato igsuon ang kalinaw kung kita magkinabuhi nga ginapurso nato ang pagiging righteous. It should be na makita ang gingharian sa ato ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Because when we do that, our action become a testimony ngadto sa uban. Thirdly, gusto ta magmalinawon sa ato ang kinabuhi, ipurso nato ang reconciliation and harmony. Ato ning gukdon, ipurso jud nato ang reconciliation and harmony. Isaiah 11 or 11:6 to 9. Kung gusto kita nga magmalinawon ang atong pagpuyo, din atong ipurso ang reconciliation. Usa sa prophecy ni Prophet Isaiah, mao nga there will be peace and harmony that will be established kung mohari na ang maong Misaya. Ug para sa mga Kristohanon, kini nga passage is a hopeful reminder to us that God will restore everything
and He will bring justice and peace. Isaiah 11:6-9 is a reminder to us that kita nga mga Kristohanon, dapat kanunay nga active kita in restoring peace ngadto sa uban. Again, dapat active kita kanunay in seeking to restore peace when there is a conflict. Mga igsoon, I do not know kung sa inyong mga struggle today, unsay mga conflict nga inyong ginaagian or inyong ginatubang karon. But whatever it is, ayaw gayud kalimti ang pagporso sa ginatawag nato nga reconciliation. Para kanato na mga Kristohanon, gitawag kita sa Dios to pursue reconciliation and harmony. Because kini nagavalue kini sa ginatawag nato nga heart and mission sa atong Ginoong Hesukristo. Bot pasabot na ang kasing-kasing sa ato ang Dios mao ang pag-reconcile niya ngadto kanato. Ug ang Biblia nagatudlo kanato that reconciliation is at the core of God's work in the world. Tungod si Kristo, tungod pinagi kang Kristo, God reconciled us ngadto kaniya. O kita nga mga sumulunod ni Kristo, gitawag kita sa Dios to be agent of reconciliation in our relationship with others. Bot pasabot ni ana, gihimo sa Dios ang tanan in order for us nga ma-reconcile kita ngadto kaniya. And with that, kita nga gi-reconcile sa Dios, kinahanglan pog makig-reconcile sa uban. Daghag mga rason ang mga Kristohanon nga nung usahay maglisod makig-reconcile ngadto sa uban. Ug ang usa na diri mo ang gitawag nato nga pride and self-righteousness. Be very careful with it. Usa sa mga struggle sa mga Kristohanon nga nung maglisod sila makipag-reconcile sa uban, it is because of pride and self-righteousness. Why? Because pride, pwede kini mahimong barriers sa ato ang growth. Kung magpabilin kitang prideful sa atong kinabuhi, kining pride mahimo kining barriers sa ato ang growth. Pride can create a barrier between us and God. When we are prideful, na tendency nga mo rely lang ta sa ato ang sarili nga kusog, sa sarili nato nga kaalam, instead of humbling ourselves before God. And also, pride often leads to spiritual blindness, kaning pagkabuta nato, where our person is unable to see their own faults or areas in need of growth. Also, since pride is focused on self-glorification and self-preservation, ga-prevent kini nga dili ta makadawat sa kalinaw. Siguro mga igsoon pipila ka nato nga nagaatubang karon og walay kalinaw. Perhaps na ay uban sa ato nga dili okay ang relasyon sa mag-asawa o sa bana. Dili okay ang relasyon sa anak o sa parents. Dili okay ang relasyon sa kapitbahay. Or dili okay ang relasyon sa mga magparyentehanay. Subo lang kaayo pa malandungon nga kung asa pa usahay na itapok sa pamilya, diha pa mag-irinaway. Mga igsoon, unsa man imo ginaagian karon sa kinabuhi, unsa man ang mga conflict nga inyohang ginaagian sa inyohang pamilya, hinumdumi kanunay, nagadyo'y panahon nga dili okay ang ato ang mga relasyon. Apan, ayaw tuguti nga ang pride maoy mangibabaw sa inyohang relasyon. Normal lang jud usahay ang dili pagsinabtanay. Tinga naman, lahi man tag batasan, lahi-lahi man tag gidak-an, lahi-lahi man ato ang environment, lahi-lahi man ang klase nga pag-training sa ato . So naadyo'y panahon nga conflict mahitabo. Apan ayaw tuguti nga ang pride maoy mangibabaw. Hingon pa niya sa Proverbs 11:2,
When pride comes, then comes disgrace, but with humility comes wisdom. When pride comes, then comes disgrace, but with humility comes wisdom. Pride often leads to disgrace. Nga naman, tungod mao kini ang mubuta sa usa ka tawo. When pride moabot na gani sa kinabuhi, naay tendency gayud nga dili nato makita kung unsa ang ato ang nahimo nga sala or unsang nahimo nato nga sipyat. And ang consequence pa ini mao nga mahulog kita sa ginatawag nato nga poor decision, misunderstanding o usahay public shame. On the other hand, humility brings wisdom. Kung magpaubos kita, meaning we are open to learning, willing to admit nga nagkamali jud ta. And humility help us to grow in our understanding and allow us nga mahimong maalamon sa tanang natong mga desisyon. Tandaan nato mga igsuon that wisdom come from a humble heart. Ang kaalam mugikan lang ni kung magpaubos kita sa ato ang kasing-kasing. Therefore, seek to embrace humility, and you will not find not just peace, but true understanding and success in the ways of God. Sa panahon nga moatubang kitag mga pagsulay, remember that pride kining garbo mudungag lang nig problema. It will distract you from peace and keep you focused on yourself. Instead, magpaubos kita sa toong kaugalingon, even kung challenge ka ayon ni. Sabon ako, pride will distract you from peace and keep you focused on yourself. Instead, pilia ang pagpaubos even when it feel challenging. Challenging baya na magpaubos, labi ng feel nimo kung tama kayo ko. Tama niya kung idea, lisod baya na magpaubos. Mga igsoon, ayaw tuguti. Nga ka ng pride mo gamot ka na sa ato ang kasing-kasing. Rather, surrender sa kabubuton sa Ginoo, and He will give you peace that He can only provide. Dili gayud nato ma-attain ang ginapangandoy nato nga kalinaw kung magpabilin kitang prideful sa ato ang kinabuhi. Sa kini nakalibutan nga puno sa conflict, na ay mga division and broken relationship, pursuing reconciliation and harmony is both a challenge o tawag sa atoa. Sabon ako, pursuing reconciliation and harmony, calling ni sa atoa. Gitawag kita sa Dios aron makipag-reconcile ngadto sa uban. Mga igsoon, the word of the Lord command us to embrace peace that comes from our Lord Jesus Christ. O aron ma-experience nato ang tinuod nga kalinaw sa atong kinabuhi, una kinahanglan nga i-acknowledge gayud nato that Christ is the ultimate source of peace. Secondly, we are called to live with integrity and fairness. Finally, we must strive for reconciliation and foster our harmony in our relationship. Bilang mga sumulunod ni Kristo, tugutan nato nga kining kalinaw nga gino-offer sa ato ang Ginoong Hesukristo, tugutan nato nga madawat nato kini. Tugutan nato na ang kalinaw nagikan kaniya mao kini ang dulot sa ato ang kasing-kasing ug sa ato ang huna-huna. Tugutan nato na ang kalinaw nga gina-offer sa Dios kanato ma-apply nato kini sa matag adlaw sa ato ang kinabuhi. Don't let fear, anxiety and problems nga mooy mo bira ka nato. Instead, let us recognize the true peace that can only be found sa ato ang Ginoong Hesukristo. Ayaw tuguti mga igsoon nga kanang mga difficulties, mga problema, mao na mo control kanimo or mo prevent kanimo nga dili na ka mag-grow.
Instead of being overwhelmed by fear, worry, problems, we are called to focus on Christ nga mao'y naga-offer sa atoa og kalinaw sa atoang kinabuhi. Kini nga kalinaw dili kini mugikan diha sa kini nga kalinaw mugikan kini diha sa pagsalig nato kang Kristo, knowing that He is in control sa tanang butang, o gina-invite kita niya nga mo rely kita sa iyahang kabubuton. We need to shift our focus from the things that cause us stress, usahay, anxiety, ug i-assure nato ang ato ang kaugalingon nga makaroon kita og kalinaw ngadto kang Kristo. Ingon pa niya diri, thinking about the past can bring us feeling of depression. Sige, taguna-huna atong niagi nato. Focusing on the present can create you stress. And worrying about the future can lead you to anxiety. But trusting in Jesus, we will experience victory. Musige taghuna-huna anang past nato. Undangin na kay sunod pila na lang kasi manang bulag na ta aning tuiga. Okay? Thinking about the past, magkaroon lang ka og depression niini. Magsige po taghuna-huna kung unsa kaunon nato unya, unsa na pod ugma ang ako ang ipalit, mo stress lang ta ani. Magsige po taghuna-huna kung unsa na pod ang mahitabo sa sunod, mo create lang ni sa atoa og anxiety. Pero kung kita mo salig diha kang Kristo, we will experience the true victory. Makigsunaw ang Kristo, wala o kabalo sa inyong ginaagian karon, pero ginahagit ko ikaw na imong isurrender ang tanan nimong mga problema, imong ginahuna-huna nga usahay mao'y makabira ka nato nga dili na ta mosalig diha sa Ginoo. Do not allow ang mga butang niining kalibutan nga mahimong na siyang barriers nga di na ta mosalig sa Ginoo. Saligi si Kristo nga mo'y mohatag kanimo og kalinaw diha sa imo ang kasing-kasing ug sa imo ang huna-huna. Usabon nako, wala ko kabalo kung unsa ang ato ang ginaagian karon sa atong kinabuhi. Ang ako ladyong ma-assure sa imo ha, mao nga ang kalinaw ni Kristo imo ka nang ma-experience kung imong isalig ang tanan diha sa atong Ginoong Hesukristo. Let's come to the Lord in prayer. Ginoo, salamat sa imong pulong nga nag-remind kanamo karong kabuntagon. Yes, Lord, niining kalibutan, Ginoo, makasinati gayud kami, Lord, o mga worry, fear, anxiety. Usahay, Lord, mo tan-aw mi sa palibot, na nami ginakahadlukan. Now, we do not know, God, kung saan na pod ang mahitabo sunod tuig. But one thing nga amo ang ma-sure, Ginoo, gikan diha kanimo. Mao nga kung kami mosalig diha kanimo, makaroon kami og kalinaw sa kinabuhi. We thank you, Lord, for your word that remind us, O God. And help us, Lord, nga sa among kinabuhi matag adlaw, amo Ginoong ma-acknowledge gayud, Lord, nga ikaw ang tinuod nga source sa kalinaw. Naa kami, Ginoo, mga problema nga ginaatubang karon. Usahay, Lord, kining mga problema maka-overwhelm sa among kinabuhi. Tungod usahay pod ani problema, Lord, mabuta na may Ginoo nga dili na namo ikaw ma-acknowledge, O God. Lord, help us, Lord, nga kung unsa man, Lord, ang mga pagsulay nga among maagian, teach us, O God, nga mosalig diha kanimo. Tabangi pod mi, Lord, nga mahimo kaming maalamon, Ginoo, labi na, Lord, sa pag-reconcile, Ginoo. Na ay mga panahon sa among kinabuhi nga magkaroon kami bikil sa amo ang pamilya. Tabangi kami, Lord, nga mahimo kaming mapainobsanon sa amo ang kaugalingon. Nakasala man kami siguro, Ginoo, then help us, Lord, nga dili ang garbo ang mao'y mohari sa amo ang kasing-kasing, kundi Lord mao ang pagpaubos kanunay. Lord, challenge kini kanamo
Apan Lord, ko magpabilin kaming garbuso, prideful sa among kinabuhi, dili na mo madawat ang kalinaw nga among gustong maangkon. O sa Lord, nagaduol kami diha kanimo. Pinapangayo na mo, Lord, ang imuhang kaalam, kusog, labi na Lord, sa pag-atubang Ginoo sa mga pagsulay sa kinabuhi. Lord, amo gina-declare Ginoo ang kalinaw nga imong ihatag kanamo, labi na Lord sa panahon sa mga pagsulay. Amo ginatugyan ang tanan. In Jesus' name, amen and amen. Mayong buntag.